Nananatili sa mga evacuation center ang 6 na pamilya o 20 individual sa bayan ng Calasiao dahil sa patuloy na pagbaha dulot ng pag-apaw ng Marusay River at malakas na pag-ulan. Matatandaan na nasa 17 barangay na ang apektado ng pagbaha habang 4 na barangay naman ang mayroong evacuees gaya ng mga barangay ng Talibao, Gabon, Poblacion East at Lasip kung saan nasa mga designated barangay evacuation center at sa regional evacuation center. Kabilang sa mga nagsilikas ang pamilya ni Amelia Alejandro Juquino ng barangay Gabon. Anya nalagpas dibdib ng tubig sa kanilang lugar kaya't kinailangang lumikas para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaunting gamit lamang ang kanilang nadala at nabasa pa ang ibang kagamitan nila sa bahay dahil sa pagbaha. Matagal na umanong nakasanayan ng pamilyang paglikas tuwing may baha. Sapat naman ang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan na binibigay ng MSWDO ngunit kulang ang tubig para sa pangangailangan sa pagligo at paghugas sa evacuation center pero pinagsisikapan naman ng kinaukulan na matugunan ito. Kagabi malalim na kasi para iligtas yung mga bata hindi makwan. Tapos nag-evacuate para iligtas yung mga kwan. Oh. Pero kataas na yung tubig, ma'am. Malalim na. Hanggang dito na po. Opo. Tapos yung anak kong bagong panganak ayaw niyang kwan lumipas. Kasi ayaw niyang asawa niya. Pero nababahan din. Meron na. Pero sa harap, dito na po hanggang kwan na. Ano yung mga nasalban yung gamit o naihanin yung ilang mga gamit? Kwan lang po, mga yan lang po. Kumot tapos unan, damit ng kunti. Yan lang. Naiwan si asawa ko doon sa bahay kasi sir, tinataas niya yung mga gamit. Binabantay niya kasi yung ilaw para hindi masira. Datian na po. Datian na kami, pero madami kami doon sir. Ayaw nilang lumipas sir. Kasalanan nila, ano. Mabuti naman. Nakakain kami kagabi sir. Pero ang problema namin sir, yung tubig wala. Tapos yung tubig sa CR, yung paghugas ng pinggan, wala. Pag maligo ka, walang uuwi. Uuwi kami mamaya, pamaligo. Sa bayan? Opo. Hindi naman delikado, ma'am. Hindi sa karsada na po mo, sir. So yung mga gamit nyo, may mga nasira pa, ma'am? Nabasa lahat, sir. Samantala lumikas din si Salome Patungan at ang kanyang pamangkin na si Mary Grace mula sa barangay Talibao at nagkaroon na sila ng alipunga dahil sa pagkababad sa tubig baha. Dahil dito hindi nakapasok sa trabaho si Salome bilang dispatcher. Nag-aalala rin siya sa mga kamag-anak na hindi sumama sa paglikas dahil delikado na ang kanilang lugar dulot ng malakas na agos ng tubig. Ako ay nakapunta sa vacation dahil sa baha. Pero sa Kalipo, wala. Nagtataka ako nung bumaha, na kami sa kama, bigla ng tubig po. Talagang malakas ang tubig po sa Lasip Hotel. Sana yung mga anak ko, sana pumunta na sila dito at saka apo ko. So, Kailangan ko po sila. sino kasama niyo yung mga? Hindi, si Mary Grace po. Mary Grace, mo si mama. Ang sabi ng mga DSWD, saan yung may anak, sabi niya, andoon po sa bahay, sabi ko. Gano'ng kataas yung tubig, ma'am? Hanggang dito. Opo. Tapos yung mga kasama namin, ang kapitbahay namin, sinabi ko, halina kayo, sabi ko. Mauna na kayo, sabi nila. Kasi wala kaming sasakyan. Tricycle. Nung nakita ko doon ay, pwede sumakay. Sabi ko, sige, sumakay lang kayo. Alam ko mapaasahe kayo, sabi niya. May mga nasalba kayong gamit, ma'am? Ito lang po, damit lang, hindi ako nakaano ng ba nila, tsaka ko katawad. Kung mababa na yung tubig, umaba na, tapos na ako rin. Babalik na kayo. Opo. First time nyo nag-evacuate, ma'am? Oh. Kapag ganitong umulan?
Hindi. Palagi na, pero palagi ako nagtatrabaho. Dispatcher po ako. Ah, kaya pinaalaala ko kay ma'am. Ma'am, hindi po ako makaano dahil masakit yung pako po. Impekto na po talaga, Ay po nga. Opo. Talagang masakit na po yung nararamdaman ko. Tsaka, at saka yung yung mga pamangkin ko, sana sila makaano sila dito. Yung mga lasik, utol, talaga. Malakas ang pag ng tubig doon po. Opo, malakas talaga. Kahit sa silong ng bahay, ganun. Umaagos. Tapos, Nasira ba yung bahay niyo na? hindi pa kasi inaano kong ganun agad. Ang iniiwasan ko lang ang bata. 2 taon. Pero si Bugoy, 2 taon siya. Si Buboy, 1 taon. Yan ang mga apo ko. Pero, di pa sila pumunta, mga pamilya sila eh. At titingnan daw nila. Kaya nga sinabi ni Madam sa akin, asaan yung mga anak mo na may anak? Nandoon pa po. Sa kabilang banda, ayon naman kay Susana April Katungan Pineda, ang Social Worker Officer 2 ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Calasiao, patuloy ang kanilang paghahanda ng mga food and non-food packs item para sa mga apektado. Inaasa nilang madadagdagan pa ang bilang ng mga evacuees kung magpapatuloy ang ulan. Samantala, nakapagbigay naman na sila ng mga pangunahing pangangailangan sa mga lumikas habang patuloy rin ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at MTRRMO sa mga residente ng bayan at inaalalay nila ito para sa karampatang tulong. Para sa programang Bombohan ni Dugto. Sa ngayon po yung opisina po ng aming MSWTO, of course with the leadership po ng ating mayor, kami po ay ongoing po ang stockpiling po ng ating mga food packs and other kits po na pwede ibigay po sa ating mga nasalanta ng bagyo, apektado ng bagyo at ng habagat. Sa ngayon po, sa ating evacuation center po dito sa bayan, meron po tayong naitala na 3 pamilya. Doon po sa 3 pamilya, mayroon pong 7 individuals. At sa ating mga barangay din po, sir, may 2 barangay din po na may mga evacuees na din po sa kanilang mga designated evacuation centers. Sa ngayon po ay yung mga nandito sa ating regional evacuation centers na po ang nabigyan natin ng family kits habang nasa evacuation center sila, at nagbibigay din po tayo ng mga hot meals po sa kanila. Since yesterday po, nung nag-start po yung pagtaas ng ating ilog, ay naka-on the clock po sila na nagmo-monitor with our MDRRMO. And at the same time, pumupunta rin sila dito sa ating designated evacuation centers, dito sa ating office to check po yung mga preparations and mga pwede po nating gawin. Ma'am, sapat po ba yung mga stocks natin dito sa Calasiao? Yes po, meron po tayong sapat na mga stockpile na pwede po nating maibigay sa mga apektado nung ating habagat at bagyo. Yes, ma'am. Inaasahan pa ba natin madadagdagan itong mga evacuees natin or makakauwi na yung ilan? Sa ngayon po ay inaasahan natin na posible po na magkaroon pa tayong additional evacuees or mga displaced na families po natin dahil tumataas pa po yung ilog. Lalo na ngayon at pababa pa lang po yung tubig from the highlands po natin. Ayan po, sa ating mga kababayan, maging alerto po tayo kung tayo po ay inabisuhan na mag-evacuate. Tingnan po natin lagi yung ating kaligtasan para wala pong iba pang pamilya na maapektuhan. Bukas po ang ating regional evacuation center. At the same time, yung ating mga designated na evacuation sa mga barangays, pwede po tayo makipagtulungan po sa ating mga officials at dito rin po sa ating bayan. At
laging maging updated po sa mga posting po ng ating MDRRMO at ng ating official Facebook account po ng ating mayor. Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!